you. Sabi niya, anong kaibahan ng admin ngayon sa ka-admin noon? Ang sabi ko, nung panahon ni Tatay Digong, ang priority ang mga tao. Ang panahon ngayon, ang priority ang mga politiko. Ang saya-saya nila. Pero naaawa ako sa kanila. Kasi walang forever. Sinasubject lang nila ang kanilang sarili sa kapahamakan. Kaya nga sinabihan ko yung member ng isang KOJC, sabi ko, ano bang ginawa nila? Alam nyo, ang religion forever yan eh. Ang gobyerno nagbabago-bago. At the end of it all, ang KOJC ang panalo. Why do you subject yourselves in this way? Sabi ko. Kaya talaga ako po'y naniniwala na ang binigay ni Tatay Digong sa atin na pagmamahal ay yun po ang magbabago sa ating sitwasyon sa Pilipinas. Agree ba? May 5 lang akong sasabihin. Okay pa ba ako? Okay. May 5. Pagsabihan nyo lang ako ha. Pero kaya ko to ng 3 oras. Okay. Pero sabihan nyo ako, okay. May 5 lang akong gustong sasabihin para ma-encourage po tayo sa ating bring him home. Okay ba? Okay. Number 1 po ay Pilipino tayo. Kaya naniniwala tayong mababalik si Tatay Digong. Dahil Pilipino tayo. Nasa dugo natin ang thou shall not surrender. Hindi tayo papayag na inaapi-api lang. Nasa lahi natin yan. At saka nasa lahi natin ang tinuro ni Jose Rizal. Alam mo ang tinuro ni Jose Rizal? Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas mabaho pa sa malansang isda. Ito ba yung nandito si Tatay Digong? Mabaho tayo para sa buong mundo. Mali ito. Pinagtatawanan tayo ng buong mundo. Bakit hindi ba natin ma-solve ang ating mga issues? Humihingi pa tayo ng tulong sa ibang bansa. Alam niyo ang sabi ni Manuel Quezon? Ang sabi niya, I would rather have a country run like hell but by Filipinos rather than a country like heaven but run by the Americans. Katulad po yan sila ni Jose Rizal, Manuel Quezon. Ganun po ang mindset na tinuro sa atin. Kaya yan po ang ating pundasyon na mali po ito. Kaya hindi po tayo titigil hanggang hindi makabalik si Tatay Digong. Agree ba? Duterte! Duterte! Isa pa po. Ito, kwento ko to. Sino ba yung lawyer natin dito ni Tatay Digong? Kaufman. Attorney Kaufman. Okay? Nung bata pa ko, alam nyo, marami po akong pimples. Ito lang joke ha. Ang nakapagaling po ng pimples ko. Walang joke. Dr. Kaufman. Hindi ako nagpo-promote ha. Pero totoo yun. Kaya hindi ko siya makalimutan. Pero siya po isang Jew. Alam niyo ba yun? Yung panahon ni Manuel Quezon, no? Panahon ng Nazi, no? Ni Hitler, nagtakbuhan ang mga Jew. Pupunta ang mga Jew sa Amerika, sabihin ng Amerika, ay sorry, hindi kami kasali dyan, hindi po kayo welcome dito. Pupunta na sila sa ibang bansa, ay sorry, hindi po kayo welcome dito, baka madamay kami sa gulo nyo. Pagdating sa Pilipinas, si President Manuel Quezon, sabi niya, nakakapagtaka, bakit ibang bansa nagsasara? Kailangan tulungan ang mga Jew na yan. Pinasok ang 1,200 sa Pilipinas. At ngayon, libo-libo ang buhay dahil sa tulong ng isang Pilipino. Palakpakan po natin ang Pinoy. Kaya nung ilang years ago, I think 2015, nag-declare po sila ng Thank You Philippines. Alam nyo ba yun?
ang Israel ay nag-declare, thank you Philippines here. Kaya pag pumunta ka ng Israel, walang visa, correct? Kasi pag pumunta ka doon, malaki ang respeto sa mga Pilipino. May friendship doon na park. Nakapunta ba kayo doon? Pagpunta nyo sa park doon, nakalagay doon, nagpapasalamat ang mga Israel sa Pilipino. Dahil sa open doors policy, inopen ang Pilipinas. Alam nyo ba ang sabi ng Biblia? Those who bless you will be blessed. Kaya nung sinabi ng Israel, thank you Philippines here, yun po ang simula ng pagbablessing ng Diyos sa Pilipinas. Agree ba kayo? Kaya nung 2016 nanalo si Tatay Digong, napansin niyo? Kasi nagdasal na sila i-bless nyo na ang country na nag-rescue sa amin. Alam nyo ba yon? Kaya nga lang ngayong kinuha ang ating Tatay Digong. Pero may pinadala. Isang Jew na tutulong. Ang swerte natin. Wow. Tayo ay health. Dahil tinulungan natin sila, nakita ng Diyos yun. Sabi ng Lord, tulungan niyo naman si Tatay Digong. Nagpadala ng napakagaling na lawyer na isang Jew. Okay. Pero madaliin ko na yung gusto mo. Pinahaba ko kasi wala pa di ba? Pero palakpakan naman dyan. Gratitude, always remember na maging thankful tayo. Kahit anong mga nangyayari, be thankful. Thankful tayo sa health ni Tatay Digong. Thankful tayo na nabibisita siya ng kanyang pamilya. Be thankful. Be thankful na nakagather tayo dito. Huwag yung sige tayo complain ng complain. Agree ba? Kahit yung mga ilong natin hindi matatangos, be thankful. Na may butas ang ating ilong. At ang ilong ay nasa ilalim ang butas. Isipin nyo na lang kung ang butas ay nasa itaas. Konting ulan lang, lunod ka. Correct ba? Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Marami po ako sanang gusto pang sabihin, pero I just again would like to greet happy birthday to VP Sara. And maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Maraming salamat po sa iyo, Dr. Marites. Okay ba ba tayo lahat? Tatay Digong! Tatay Digong! Bring him home! Ang susunod po na magbibigay ng mensahe ay walang iba kundi ang counselor from Cagayan de Oro City, Councilor Joylyn Balaba. Let's give her a round of applause! Maayong buntag sa atong tanan. Magandang umaga sa ating lahat at magandang hapon sa Pilipinas. Ako si Girly Balaba, usa ka City Councilor sa Cagayan de Oro City. Dala nako ang tingog sa Mindanao ug labi na gayud tingog sa Cagayan de Oro City para sa pagsuporta sa ato ang former President Rodrigo Roa Duterte. 2016 kita nagtukmod sa iyaha nga mudagan pagka-presidente. 2016 nakadumdum ba mo? Run, Rody, run! Ato siyang gipugos kay kita nagtuo o nagsalig sa iyang kampanya batok sa illegal na droga, iyang kampanya batok sa korupsyon, ug iyang kampanya batok sa kriminalidad. During his term as president, tanang mga OFWs kitang nagtrabaho diri sa gawas sa nasod sa Pilipinas, labi na sa atoa nga naa diri sa Netherlands ug sa ubang parte sa Europe, sa UK, sa US ug sa Hong Kong ug even sa Middle East.
Nakadumdum mo na every time na naay atong kababayan nga naay mga problema, mapriso, makasuhan sa laing nasod, unsay ginabuhat sa ato ang former president. Iyang hangyoon ang leader sa maong nasod nga ipabalik ang ato ang kababayan kay kanan siya Pilipino ug angay lang nga ibalik sa ato ang nasod. Pero unsay gibuhat sa ato ang kasamtangang gobyerno? Diba? Usa ka Pilipino, usa ka former president, gidala diri sa Netherlands aron litison sa mga foreign court. Tama ba na ang ilang gibuhat? Definitely not. So naata diri. Tagalog. Namabot na tali. Agad ka to. Sige. Ibisaya lang na ako para ma-feel lang yun sa mga Bisaya nga naami diri. No? Na ang tingog sa mga Bisaya kusog lang gihapon ug hangtod diri sa Netherlands na ami magsuporta sa ato ang former president. So ngayon, hindi po tayo titigil. Iuwi natin ang ating mahal na Pangulong President Rodrigo Roa Duterte. Hindi tayo titigil hanggat hindi siya maiuwi sa Pilipinas. Ipakita natin ang ating tatag at ang ating pagmamahal sa kanya at ang ating pagkakaisa para tuluyan na maibalik ang ating former President Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Siya po ang nagmamahal, no? He fought and he is still fighting for us, for each and every Filipino. He is fighting for us. He is fighting for our country behind closed doors, inside the detention facility. And now is our time. Kita na, tayo na po ang magpaglaban, ipaglalaban natin ang ating former President Rodrigo Duterte. We will fight for him and we will fight beside him and alongside him because we are not Filipinos for nothing. Isigaw po natin, ibalik natin ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Maraming salamat po. Ako po si Girly Balaba, City Councilor ng Cagayan de Oro City. Mayong buntag ka natong tanan. Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo kinakabahan ako ngayon. Dahil ang dami-dami nyo na naman. Grabe. Thank you so much po sa inyong presence dito sa The Hague. Sino ang galing sa UK? Wow. How about Belgium? Italia! Aba, mahina, lola mo doon, no? Anyway, thank you so much again po, France! Ay, ang dami! Philippines! Wow! Alright! So, muli, maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na nagtsatsaga, talagang nagbiyahe, gumagastos, pinapawisan sa paglalakad para lang ipakita ang inyong pagmamahal, hindi lang para kay Pangulong Duterte, sa family niya, kundi sa mahal na inang bayang tinubuan. Ngayon po, syempre, ang pinaka-espesyal na kaarawan ng ating future president. President, diba? I-claim na natin yan. President Inday Sara. Alright. Happy birthday, VP Inday. Kung nasaan ka man, naroroon, happy birthday. At hope
mag-enjoy ka today dahil ang ating mga kababayan ay talaga namang excited na makadaupang palad ang ating mahal na Inday Sara. So mga palangga, second time ko na dito no, sa The Hague at talagang naa-amaze ako sa inyong pagmamahal at talagang pinapakita yung genuine support para sa ating inang bayan. Kasi alam ko, katulad nyo, katulad naming lahat dito, ay nangangarap kayo na magkaroon ng totoong magandang pagbangon ng Pilipinas. Kaso lang, nabudol tayo. Pero sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. Kaya huwag tayong sumuko sa laban hanggat hindi tayo nakaka-elect o nakakapaglagay muli ng para sa bayan. Ipinakita ng ating Pangulong Duterte nung siya ay nanungkulan na pwede pala na magkaroon ng maayos at safe na Pilipinas sa airport pa lang. Pero malungkot dahil ngayon nagbabalikan na naman ang hindi magandang nangyayari sa Pilipinas, but still hopeful tayo na talagang mawalis natin ang mga bangag. Anyway, thank you so much po at gusto ko lang sabihin sa inyo na buong mundo nagkakaroon ng malaking inspirasyon ang ipinapakita ninyong suporta, ang ipinapakita ninyong presensya dito. Kaya naman talagang na-inspire o nahahawa sa inyong pagmamahal na talagang walang kapalit na pagmamahal sa inang bayan. Dahil lahat tayo umaasa, pagdating ng panahon, pag tayo ay medyo ready na to retire, ay makapag-retire man lang tayo sa ating lupang tinubuan. Kaya hanggang ngayon ay patuloy tayong lumalaban para sa kabutihan ng Pilipinas. Lahat naman ito yung ating goal sa buhay ay magkaroon ng peaceful Philippines, peaceful living at syempre masaganang Pilipinas na lahat ng Pilipino ay makagkaroon ng maayos o maalwan na buhay sa araw-araw. Kaya naman, huwag po tayong tumigil sa pagkikipaglaban para sa katarungan, pakikipaglaban para sa ating mga kabataan at syempre sa mga susunod na henerasyon. Kaya dahil dyan, happy birthday Vice President Sara! Thank you very much po sa lahat at magkita-kita tayo, magsasayaw tayo mamaya. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. Hindi lamang dito sa the Netherlands, hindi lamang dito sa Europa, ang daming nagla-live. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan mang bahagi ng mundo. Ako ho ay nagpapasalamat at tuwang-tuwa na naging bahagi ng ating malaya at payapang pagtitipon ngayong araw. Napakahalagang araw dahil bukod sa ginugunita natin ang kaarawan ng ating minamahal at iginagalang na pangalawang Pangulo na siyang magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isang karangalang maging bahagi ng pagdiriwang, payat at simpleng pagdiriwang ng kaarawan ni Vice President Inday Sara Duterte. Pangalawa po, ako'y natutuwa sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon na makaharap ko po kayo and for me to convey personally my thanks and gratitude to all of you for supporting me last election. In my heart of hearts, I know I've won. But I ask for your pardon and understanding because I was not able to bring home the wreath of victory to you. Alam naman natin na pati ang halalan sa ating bansa ay sinasalaula. Hanggang ngayon, hindi mapaliwanag ang 17 million overvotes.
Ang tanging sagot lamang ng nangangasiwa sa ating COMELEC, technical glitch. Sa lahat ng questionableng pamamaraan at prosesong nasaksihan natin noong halalan, ang sagot ng chairman ng COMELEC, technical glitch. Nagtatago si Chairman Technical Glitch sa dahilang technical glitch for lack of a credible explanation on what happened during the midterm election. Subalit, kaya kong isang tabihan. Kanya lamang, hindi ko maaaring isang tabi ang pagkakataong ito upang makapiling kayong lahat at magpasalamat mula sa aking kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po. Ang pangatlong kadahilanan, nabanggit ko po ito, kilala naman din ninyo, kaibigan ko rin respeto, pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte, si former Cabinet Secretary Manong Jun Ibasco. Sinabi ko sa kanya, Manong Jun, regardless of the outcome of the election, nais ko sanang tumungo sa The Hague. Hindi ko nakakatiyak kung ako ay mabibigyan ng pagkakataong makaharap si Pangulong Duterte. Subalit nais ko lamang magpunta roon upang ipakita ang aking suporta at ipaabot ng personal hanggat maaari ang aking pasasalamat sa kanyang tiwala. Kanya ako naririto. And alam ko naman na kaya tayo lahat ay naririto sapagkat mahal natin ang Pilipinas. Mahal natin ang Pilipino. Kaya hindi tayo pumapayag sinasalaula Okay na. Inir mo yung ng Marcos administration ang sangkapa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Sinasabi ng Malacanang, bakit daw hanggang ngayon tapos ng halalan, salita pa rin tayo ng salita. Inihambing tayo sa isang asong kahol ng kahol. Subalit nakalimutan ng taong yan na ang aso ay tinaguriang man's best friend. Sapagkat ang isang tunay na matinong aso ay loyal at tapat sa kanyang master. Bakit daw tayo kahol ng kahol? Para daw po tayong asong kahol ng kahol. Ang sagot po natin, sapagkat ang isang man's best friend, ang isang best friend ng Pilipino, kaya kahol ng kahol at patuloy nakakahol hanggat nakakakita at nakakaamoy na magnanakaw sa gobyerno sa ating bansa. Gaya rin ho ng aking naturan, hindi po lahat ng aso ay man's best friend. Iwasan at ingatan po natin yung uri ng aso na kahit wala kang ginagawa, ikay sasakmalin. Yang tawag dyan ay asong ulol. At hindi po tayo titigil magsalita. Sa kabila ng pambubudol na alok ng kapayapaan, pagkakaisa at rekonsilyasyon. Hanggat hindi inuuwi si Tatay Digong sa Pilipinas, huwag tayong sumuko, huwag nating sukuan ang labang ito, at higit sa lahat, huwag tayong magpapabudol muli. Muli, marami pa hong magsasalita pagkatapos ko. Nais ko lamang muling magpasalamat sa inyong lahat. Noong ako po ay bumaba dyan sa tram sa Central Station upang maglakad dito, it took me a little longer, much longer, sapagkat ako ho ay dinagsa ng mga Pilipino. At iba ho yung pakiramdam pag pinapakita ninyo at ibinubuhos ang pagmamahal sa isang katulad kong ordinaryong Pilipino. Makakaasa po kayo hanggang sa huling patak ng aking lakas. Paglalaban ko ang Pilipino, pagmamalasakitan ko ang Pilipinas, ako ay kasama ninyo, ako ay kaisa ninyo. Muli,
maraming salamat. Ako po muli si Attorney Vic Rodriguez. Katulad ninyo, Pilipino, abogado, may isog. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat. Anyway, maraming salamat po sa inyong suporta kaya sa ating Tatay Digong at syempre naririto tayo hindi lamang para bumati ng happy birthday kanino kay sinong susunod na presidente? Correct. Sino pinakamagaling na presidente? Anong sigaw ng Pilipino? Sabi nila, bayaran daw ang mga nasa Europa. Bayaran ba kayo? Alam niyo po, itong pagtitipon natin ngayon, itong nagbibigay pag-asa kay Tatay Digong. Kung wala kayo, nawala na siguro siya ng lakas ng loob para lumaban sa mga kidnappers, mga bangag sa palasyo. At kayo po, mga Pilipino sa Europa, kayo po ang susi sa pagpapalaya kay Tatay Digong. Bakit? Sino ba ang gwardiya ni Tatay Digong sa kulungan? ICC o mga Dutch? Sino nagmamay-ari ng kulungan? ICC o Dutch? And yet, ang mga Dutch, sabi nila, sila ang kampyon ng karapatang pantao. Tama ba yan? Kampyon ng karapatang pantao, nakakulong si Tatay Digong dahil kinidnap. Tama ba yan? And yet, ang yayabang nila, sila daw ang champions pagdating sa karapatang pantao. Tama ba yan? Anong sigaw natin sa mga Europeans? Day. Hindi tama na kung ano-ano mga sinasabi nila sa karapatang pantao at sabi nila, mag-ex-man ka na. Ano yun? Signal na magbuburles ako? Signal na magmamacho dats ako? Okay. So muli, anong panawagan natin? Mahina! Lakas pa! At dahil birthday ni Inday Sara, anong kakantayin natin ngayon? 1 and a 2 and a 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you po! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay si Inday Sara Duterte! Buhay po, buhay! Hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagkita-kita na naman tayo. Assalamualaikum. Napakasarap pong magkita-kita ang mga magkakabayan na nagmamahal sa bayan. Hindi po tayo nagsama-sama dahil mga chismoso lang tayo o nabayaran lang tayo. Tayo, gumastos tayo dito. Sarili niyong pera, sarili niyong hirap, sarili niyong pawis. Bumiyahe, papunta rito. Nagkita-kita tayo. Baka may humingi uli ng kiss, yari na naman ako sa asawa ko. Hayaan niyo muna po akong bumati ng Assalamualaikum sa lahat po ng mga kapatid kong Muslim. At siyempre po, peace be with you sa mga kapatid kong Kristiyano naman. Sa inyong lahat, sa ating mga, ano ba ang tawag natin? Mga Dutch, sa mga Dutch. Ano ba ang good morning sa Dutch? Wala akong naintindihan. Sabay-sabay. Ano?
Guten Morgen? Di ba German yun? Good morning! Good Maayong adlaw na lang. Alam niyo po, ngayong araw na to, masayang-masaya po tayo sapagkat makakasama natin ang pinakamagaling, pakinggan niyo po akong mabuti, na magiging Pangulo ng Pilipinas pagkatapos ni Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo, maraming nagsasabi, ano ba ang galing niyan? Aba, dapat naman kasi magi-research kayo. Alam niyo, si BP, ang susunod na Pangulo ng Pilipinas, noong siya ay naging mayor ng Davao, binayaran lahat ni BP ang utang ng Davao. At iniwan niya ang Davao walang utang. Ano ibig sabihin nun? Kapag siya naging Pangulo, makakabayad tayo ng utang. Lalong-lalo na kapag nabigyan ng halaga ang mga OFW at mga migranteng katulad ninyo. Yung mga dual citizen. Dahil kayo po talaga, tandaan po ninyo huwag ninyong aalisin sa sarili ninyo. Una, na kayo'y napakaganda, napakakabangaw, at kayo ay bayaning Pilipino. Huwag nyo nga alisin yan sa puso ninyo dahil ang Pilipinas po, nakakasurvive na lang tayo dahil sa mga OFW, sa mga masisipag na Pilipinong nagtatrabaho sa abroad at yung mga nagpapadala ng kanilang mga kinikita sa Pilipinas. Dahil wala naman po tayong export kung hindi tao. Kaya po, sana magkaisa po tayo hanggang dumating ang susunod na presidential election at mailuklok po natin si Inday Sara Duterte. Yan dapat ngayon pa lang po nangangampanya na tayo sa mga pamilya ninyo. Sa Pilipinas bakit ko nasabi yan? Nung eleksyon, nagpapasalamat po kami lahat sa PDP at nanalo po ang karamihan sa ating mga kandidato. Maraming salamat. Pero hindi po natatapos dun. Kailangan ang pagbabago po na inumpisahan ni Rodrigo Roa Duterte ay makamit po natin sa 2028. Nakakaintindihan ba po tayo? Sayang naman yung mga ginastos natin kung mapupunta lang sa wala. Sayang lang yung mga hirap natin kung mapupunta lang sa wala. Sayang lang yung mga binyahin nyo. Sayang lang yung mga itinayo nyo dyan. Sayang lang yung mga ibinayad nyo sa hotel kung walang magiging magandang resulta. Pero siyempre, una sa lahat, maiuwi mo natin si Digong. Hindi kasi pwede na yung unang-unang Bangsamoro na presidente ng Pilipinas nakakulong pa rin. Marami hong mga... Teka muna, kanina nadinig ko, kinantahan nyo na si Inday. Kinantahan nyo, kasama nyo si Attorney Harry Roque. Maraming salamat at binibigyan natin ng napakainit na pagtanggap kay Inday Sara Duterte. Alam niyo, napakahirap ng dinadaanan ng ating Vice Presidente. Lahat ng klaseng pagsubok na dumating na. Buti na lang, yung ating Vice Presidente ay matapang at katulad ninyo na matiisin at mapagmahal sa magulang. Kaya sana po, yung kanyang pakikibaka para maiuwi ang kanyang ama, ang ating mahal na dating Pangulo, panindigan po natin ito at walang iwanan. Napakahalaga po niyan. Hindi po dahil sinasabi sa atin, hindi. Puon nyo yan Puon nyo, sinasampan nyo yan. Hindi ko.
Ay, pambihira naman, oo. Alam naman namin cute si Digong. Napaka-cute, parang teddy bear. Pero hindi namin sinasamba si Digong. Si Digong, mahal namin sapagkat sa kanya nag-umpisa ang pagbabago. Yung pagbabagong inihingi namin mangyari sa bayan namin. Kaya, ladies and gentlemen, you have to tell your friends, o English yan, ha? Romance and countrymen. Di ba? You have to tell the people in Europe, yes, Digong is the best president that we ever had. Totoo yan. But of course, you have to tell the foreigners, the Europeans, well, kasama ko dito, may taga-Amerika dito, may taga-Sweden. Yung kasama ko nagbabantay sa exhibit, taga-Tennessee. Nagbabantay kami dyan, umaga pa lang hanggang hapon. Kinakausap namin yung mga puti, nagpapaliwanag kami tungkol kay Digong. Lagi namin, huwag niyo pong kalilimutan sabihin lagi na si Digong ay Bisaya. Number 1 yun. Si Digong ay hindi multicultural. Ibig sabihin siya ay tugong bughaw. Tunay na may-ari ng bayan natin, ha? Kasi tayo, ako lalo, ang dugo ko halo-halo na. May Espanyol, may Native America, halo-halo. Yun, kumbaga, halo-halo kunyelo. Hindi, politika agree. Kaya po, dapat, ang hiling ko lang po sa inyo, ipapaliwanag nyo lagi na si Digong ang nag-iisang presidente na nagbigay ng kapayapaan sa Bangsamoro. Napakahalaga po niyan. The only president who gave peace and freedom to the Bangsamoro people. It is not true that he committed genocide. That is not true. Digong gave freedom 500 years of the Bangsamoro struggle. It was President Duterte who gave autonomy to the Bangsamoro people. English yan. Ang tagal kong pinractice yan. Pero tandaan po ninyo yan, ha? Don't ever forget that I love you very much. Again, thank you for being here. Maraming salamat po. Nandito kayo. Sa lahat ng mga kasama ko dito, araw-araw, thank you. Uwi muna ako kasi ang gusto ni Inday Sara, bloodbath ang impeachment. Kaya, dali sila. Kaya pagbalik ko, babalik ko ako dito ulit. Kasi walang iwanan to eh. Pagkatapos ng session, babalik po ako ulit ito. Magkita-kita tayo. Maraming salamat po. Happy birthday, Inday Sara. Happy birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuwa-tuwa ako makapiling kayong lahat. Lahat tayo berde. Higit sa lahat, narito po ako para sumabay sa ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang kaarawan. Ngunit narito rin ako para sumabay sa inyo for the first time. Alam ko na matagal na kayong pabalik-balik po rito. Walang kupas, walang kapaguran, walang pag-give up, tunay na tunay pabalik-balik upang lamang intayin ang paglaya at paglabas ng ating minamahal
ng Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabay-sabay po natin iuuwi siya. Siguraduhin po natin na magkaisa tayo. At alam ko, ang pag-uwi ng ating Pangulo, ng ating minamahal na Tatay Digong, ang siyang pinakamagandang birthday gift sa ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kaya, bigay na natin ang birthday gift na kailangan. Ang laki ng hirap ng ating Vice Presidente Inday. Sinabi na niya, hayaan na natin yung Quadcom at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office. Basta iuwi natin ang aking ama. Katulad po ninyo, ako ay talagang nagitla, nagalit, naiyak nung tinangay ang ating Pangulo nung Marse 11. Hindi ko matanggap at katulad ninyo, lahat kami ay biglang-bigla at talagang nataranta. Hindi ko ubos maisip kung anong maigagawa. Hindi katulad ninyo, wala naman ako sa ibang bansa. Hindi katulad nung iba, hindi naman ako maaring pumunta sa kalsada pagkat opisyal naman daw kami at bawal. Ngunit naisip ko, bilang senador, maglunsad ng pangkalahatang investigasyon para malaman ng Senado at ng buong mundo ang pangkalahatang paglalabag sa ating saligang batas, sa lahat ng batas ng buong mundo, sa batas ng Pilipinas, higit sa lahat, sa batas ng Panginoon na bawal ang pang-aapi sa matatanda at may sakit. Hindi tayo papayag sa ganito. Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Ang malalaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid, ay galit na galit po sa akin. Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, mas lalo ako nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Linapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Kung saan nawalay kami sa ating bansa. Bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal na Pangulo? Mas malala pa, sa ICC pa dinala, kulungan pa ang inuwi, at pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayong papayag. Samahan ninyo kami na labanan ito. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang at hindi na kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo, nanalo pa rin tayo. Sa inyo lahat, ako'y nagpapasalamat, hindi ninyo ako iniwan. Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng DDS, 10 ng OFW, 10 ng mga narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito. Tuloy-tuloy po tayo
at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng OFW. Kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? Ano naman ang maaasahan pagtanggol at pagdepensa sa kapwang kabayan kapag linalapastangan mismo ang Pangulo? Wala namang kalaban-laban ng OFW. Paano mahigit na 1,000 Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo? Huwag po tayong papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi labang ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Labanan natin ang impeachment kay VP Sara. Huwag tayo papayag ng tuloy-tuloy na pang-aapi. Hindi po tayo papayag ng ganito. Higit sa lahat, bring him home! Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw! Bring him home! Iuuwi po natin yan. At sana marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming salamat. Mabuhay si Presidente Duterte. Mabuhay si Inday Sara. Happy birthday sa ating minamahal. Mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po. Bring him home! Salamat. Maupay nga adlaw haton nga tanan. Maayong adlaw kaninyo. Unang-una po sa lahat, happy birthday po sa ating Vice President Sara Duterte, ang ating susunod na Pangulo ng Pilipinas. Dapat Pangulo na yan! At ako ho, natutuwa. Nung ako'y nandito kahapon, sabi ko, ang sarap maging Pilipino. Ang sarap ng ginagawa ninyo. Alam natin po lahat na kung ano ang nangyari kay Tatay Digong. Andito po ako sa Waray Party List. Pagpapatunay po na hindi lahat ng Waray, kundi karamihan ng Waray, katulad ninyo, nagdarasal na maiuwi natin si Tatay Digong. Hindi lang po Waray, pati mga Bisaya ho. Kaya sa atin lahat, proud po tayo na maging Pilipino. Proud po ako na isang Bisaya, na isang Waray. Ako ho, natutuwa at very proud sa inyong lahat. Muli po, magandang araw po. Maraming salamat po, mabuhay, and thank you so much for being here. Malagang kaarawan po, Ma'am Vice President Sara Duterte. It must be so hard for you to be in this situation and for your family, but I send my love, I send my goodwill to them, and let's bring him home soon. Tatay Digong, let's bring him home. Very quickly, thank you for keep on showing up here. This is my 8th visit, I think, in about 7 weeks. I'm very grateful to all my dear friends at the European Pinoy Media Network, and of course all you guys. Let's keep up the pressure. Somebody said to me the other day, why don't we start writing to the press? You know, we've all got computers, we've all got time. Why don't we write to the newspapers, CNN, The Guardian, The Times? There's no harm in trying. I'm not saying we should spam them, but I'm saying we should all give our effort to try and bring former President Rodrigo Roa Duterte home. And one final thing, he's now elected mayor of Davao by a majority of 650,000 people. And yet he still sits in a detention cell. He's innocent until proven guilty. You know, the fact is, I have so much respect for what he's done over the years for the Philippines, for the Filipino people. You know, during his time, I was one of the unofficial bloggers, if you like, and I was sent messages every day from the Philippine National Police, from the government, about all of the achievements, what was happening during his time. I was also invited to the Build conference, where I saw at the Conrad Hotel
well, and I got to see so many achievements, and I'm so proud, and I'm absolutely honoured to be here. Thank you so much to Alvin, to Aldo. Please keep on coming to Duterte Street. Please keep on coming to show your support. Do it on your Facebook, wherever you can. Maraming salamat po. Mabuhay Pilipinas. Duterte! 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 Magandang tanghali po sa inyong lahat. Dahil nandito na po si VP Sara, ako naman ay tapos na ang tour of duty ko. So ako naman nagbabalik na sa Pilipinas. Ang gusto ko lang po talagang ipaabot ulit sa inyo, maraming salamat po sa andaying suporta ninyo kay PRRD. Masaya po siya kung kami ay nagbibisita ako sa detention cell niya. So sinasabi ko, ang mga supporters mo ay talagang araw-araw nandyan. Diyan na kumakain, diyan na lahat. So in behalf of PRRD, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you!